Mga ka-crypto, handa na ba kayo sa isang game-changing news o balita dito sa mundo ng digital assets? Kung iniisip po ninyo kung sino ang susunod na magpapalakas kay XRP, mukhang malaki po ang tsansang si BlackRock ang siyang magpapasiklab. Sa bidong ito ay pag-uusapan po natin kung bakit inaasahang ila-launch ng global investment giant ang pinakamalaking XRP ETF sa kasaysayan. Kaya wag po kayong tatakbo dahil bawat detalye ay kritikal o napakalaga para sa ating lahat bilang mga holders, traders at investors. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba hinihintay ng BlackRock ang tamang timing. Ayan, si BlackRock ay hindi po basta-basta nagiging late o hesitant sa pagpasok sa market. Ayon po sa analyst na si Ripple Bullwinkle, hindi ito tungkol sa uncertainty o kakulangan sa interest. Ang kanilang style ay strategic timing. Hinihintay po nila ang perfect setup bago mag-deploy. Kaya ang ibig pong sabihin nito ay tinitiyak po ng BlackRock na ang infrastructure ay naka-align. May malinaw na liquidity pathways at ang tokenization system ay operational. Kapag ang lahat ng ito ay handa, mas mabilis po nilang makakamit ang malalaking inflows at dominant market positions. Sa kasalukuyan, ayon po sa analyst, ang mga developments sa tokenization rails at saka cross-asset settlement systems ng Ripple kasama po ang USD Bridge Technologies ay halos pumapasa sa criteria na ito. Para po kay BlackRock, ito ang structural foundation na kailangan bago po sila mag-launch ng malaking product. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang activity ng iba pang mga issuers? Isa po sa mga rason kung bakit naghihintay si BlackRock ay para makita po ang market validation. May lumalabas po na XRP ETF mula kay Canary, Bitwise, Franklin Templeton at CoinShares. Ang mga ito ay nagsisilbing real-time test environment. Dito po nila nakikita ang volume, liquidity behavior at ang investor flows. Kung titignan po natin, ang exchange supply ng XRP ay nasa mababang level kumpara sa historical levels. Ang tight liquidity na ito ay critical sa timing ng BlackRock. Kapag mababa po ang supply, mas malaki ang potensyal para sa mabilis na pagtaas ng presyo. At dito po pumapasok ang kanilang strategy para sa maximum impact. Ngayon ay ano po ang posibleng galaw ng presyo at ang institutional strategy? Ayon po kay Ripple Bullwinkle, kapag pumasok po si BlackRock, maaaring makakita po tayo ng sharp upward price moves kay XRP. At bakit? Dahil gusto po ng firm na pumasok kapag malinaw na ang momentum, established na ang competitive landscape at handa silang mag-scale ng mabilis kaysa sa iba pang mga issuers. Kaya ang kanilang style ay parang control din narrative. Pumapasok sila sa point kung saan mabilis po silang makakakuha ng market share at saka dominance. Ibig sabihin, kapag nakita natin na pumasok si BlackRock, hindi lang basta ETF ang makikita natin. Maaring ito na ang pinakamalaking XRP ETF sa buong mundo. Para po sa atin mga ka-crypto, ang signal na ito ay massive opportunity. Hindi lang ito nagpapakita ng institutional confidence kay XRP, kundi nag-aalok din ng mas mataas na visibility at liquidity sa market. Ngayon ay ano naman ang implications po para sa atin bilang mga traders at saka investors. Ayan, para po sa atin, ito ay hindi lamang po simpleng balita. Ang pagpasok po ni BlackRock ay nangangahulugan ng mas malaking market awareness. Maliban po dyan ay mas mataas na institutional inflows at syempre mas malakas na momentum.
Ang mga traders ay maaari pong maganda para sa volatility spikes, habang ang mga long-term holders naman ay maaari pong makita ito bilang confirmation ng institutional adoption. Gayunpaman, tulad po ng lahat ng mga crypto setups ay syempre may risk pa rin or may panganib pa rin na syempre dapat po nating bantayan. Ang market ay maaari pong mag-react sa mga hype bago po ang aktual na launching. At syempre, kailangan po natin na maging disiplinado sa ating mga entries at saka exits. Yan, kailangan po natin na pag-isipang mabuti yung ating tamang pagpasok at ating tamang paglabas. Ayan. Ngayon ay bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabuuan, si BlackRock po ay hindi po basta-basta papasok sa market ni XRP nang wala pong strategy. Ang kanilang pattern ay napakalinaw. Yan po ay ang infrastructure alignment, liquidity optimization, at syempre confirmation po sa momentum. Kapag pumasok po sila, asahan po natin na ito ay magdudulot ng malaking galaw sa presyo at syempre sa liquidity ni XRP. Kaya sa aking opinion, ang balitang ito ay isang napakalaking bullish signal. Kaya matinding signal po talaga ito. Para naman po sa mga hodlers, ito po ay isang confirmation or kumpirmasyon na si XRP ay nakakakuha na ng institutional validation. Habang para naman po sa mga traders, ito po ay isang oportunidad para sa potensyal ng isang high probability setups. Itong matinding paghahanda. Kaya wag po nating kalimutan. Kailangan po natin na bantayan ang tamang timing at syempre isama na rin natin. At wag po nating kakalimutan yung ating risk management. Yan, wag lamang po puro timing. Dapat ay laging kasama po ang ating risk management. Kaya, ayan, lagi po nating bantayan ang timing at saka risk management habang patuloy po na tayo ay nag-o-observe sa market structure. Kaya, ayan, ang tindi po ng balitang ito. Ayan, sabi nga ni Ripple Bullwinkle dito, BlackRock will launch the biggest XRP ETF. Ayan. BlackRock is holding off on the XRP ETF. Yan, pinakamalaking XRP ETF. Kaya napakatindi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.